Good day mga ka-Fixit! Correct RPM level kapag tayo ay nagmamaneho ng manual transmission ng sasakyan. Yan ay babahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fixit Dennis, fixing the way we drive. Okay mga ka-Fixit, meron nga bang tama or correct na RPM level kapag tayo ay nagmamaneho ng manual transmission ng sasakyan? Yan ay ginagamit natin during shifting mga ka-Fixit, o during arangkada, during kapag nagpapalit tayo ng cambio off shift or nagpapalit tayo ng cambio down shift. Yan, ginagawa natin yan. And constantly natin tinitignan yan kapag tayo ay nagmamaneho. Lalong-lalo na ngayon na baguhan ka pa lamang, yan ang reference point mo. Pero habang tumatagal, kagaya nga na sinabi ko ng mga last episodes natin, hindi mo na kailangan tignan yan dahil eventually malalaman mo at mararamdaman mo, maririnig mo sa ugong ng iyong makina at sa takbo ng iyong sasakyan kung kailan ka dapat mag-shift. And syempre ngayon na nagmamaneho ka pa lamang at nag-aaral ka pa lamang magmaneho, kung ano yung makakasanayan mo ngayon, yan yung mabobrot up mo habang ikaw ay tumatagal sa iyong pagmamaneho. Kagaya na lamang ng mga bata pa tayo, kung ano nakasanayan natin, nadadala natin yan hanggang sa pagtanda. So very important na ngayon pa lamang na nag-aaral ka pa lamang magmaneho, matutunan mo yung tama para yan ang magagamit mo all throughout your driving experience habang ikaw ay tumatagal sa iyong pagsasanay. Okay mga ka-Fixit? So gawin natin yan. So tama-tama dahil may pupuntahan ako ngayon at isasama ko kayo mga ka-Fixit, no? So bubuelta lamang ako dito sa kalsada na ito para makabalik tayo dahil doon tayo papunta sa opposite direction na yon. Okay? So clutch, hold muna natin yung ating brake pedal, disengage natin yung ating handbrake dahil naka-handbrake pa ako. Clutch all the way down, first gear. Ito may correct RPM level kapag aarangkada, 1000 RPM, then clutch to the biting point para umarangkada ang ating sasakyan. Kakaliwa nga pala ako dito, so clear na, safe na to proceed. Yan, clutch all the way down, reverse gear. Signal ako pa kanan dahil papupuntahin ko yung puwet ng ating sasakyan sa kanang bahagi ng kalsada. Pero titignan ko kung clear na at wala nang paparating. Okay, so safe to proceed. Okay, then clutch all the way down, first gear. Tayo ay aabante na mga ka-Fixit. Ayan. So doon pa lamang sa portion na yun mga ka-Fixit, sa unang-unang ginawa ko yung pag-arangkada ng ating sasakyan, 1000 RPM, yun po yung tamang level kapag tayo ay nagpaparangkada ng ating sasakyan. So gas up to 1000 RPM, then clutch to the biting point para umarangkada ang ating sasakyan. Ayan. Tapos almost 2000 RPM, clutch to the biting point, then second gear. Ayan, gas then clutch method, arangkada na yung ating sasakyan ulit. Okay? So tayo po ay nasa subdivision mga ka-Fixit, ha. Yan, naka second gear pa rin ako ngayon. Hindi ko kailangan kumambi ng third gear kasi yung speed ng ating sasakyan is 20 kilometers per hour lamang sa mga ganitong klase ng kalsada. Ayan, tayo ay marahan pa lamang nagpapatakbo, 2000 RPM, clutch all the way down, second gear. So hindi ko na mention kanina na binalik ko ng first gear dahil dumaan tayo ng humps. Ayan mga ka-Fixit. Preno lamang ako, clutch all the way down, so first gear ko ulit dahil ang takbo ng ating sasakyan is below 20 km per hour or below 10 km per hour na lamang. Ayan, tayo si signal at tayo ay punta sa kabila dahil mayroong obstruction sa kanan. Signal ako pa kaliwa, clutch all the way down, naka first gear pa rin tayo. Check, good afternoon. Kaliwa and make sure na clear ang kalsada bago tayo mag-proceed. Okay, safe to proceed na. So yeah, 2000 RPM, clutch all the way down, second gear. Yan. Tayo ay nasa loob pa rin ng subdivision. Actually service road ito, in between two subdivisions mga ka-Fixit. 2000 RPM, clutch all the way down, third gear. Actually mga ka-Fixit, sa pagmamaneho sa mga ganitong klase ng kalsada, hindi naman necessary na palagi na lamang 2000 RPM ka mag-shift. Pwede ka pa rin mag-shift around 1500 RPM, no? Ako ang ginagawa ko kasi kaya 2000 RPM palagi, rounded up, kasi mas madali yung tandaan. Mas madali kong masasabi sa inyo yun, and mas madali din yung matatandaan. Kasi yung 2000 RPM is relatively a lower RPM and a very good reference point to shift when you're driving normally or in your normal driving situation sa mga ganitong klase ng kalsada, lalo na sa mga service roads, no mga ka-Fixit. Pero pagdating sa usapin na yan, sa RPM level, may kanya-kanya po kasing preference ang bawat driver pagdating sa usapin na yan, no? Merong mga driver na
nagsishift at a higher RPM. Merong mga driver na nagsishift at a lower RPM. Binili ko ng first gear. Okay? Ayan o, 2000 RPM clutch all the way down second gear. Pero pwede rin naman na ito kagaya yan o. Ayan o, 1700 RPM. Pwede na ako mag-shift niyan to third gear. Pero hindi ko pa gagawin, mamaya-maya na dahil maintain na natin yung speed na ganito dahil medyo masikip yung kalsada. Signal ako pa kanan. Medyo masikip yung kalsada na to. Medyo lagi may obstruction dito sa kanto na to kaya medyo mabagal yung daloy ng trapiko dito. Ayun, 1500 RPM, clutch all the way down second gear. Pwede rin sa 1500, nasa sa inyo yan mga ka-fixit. Hanapin ninyo yung sweet spot, no? Sweet point or sweet spot ng inyong sasakyan para makapag-shift kayo in a normal driving situation. Yung bang tamang-tamang RPM level lamang. So, bawat sasakyan po kasi mga ka-fixit, meron po yung pinakamagandang RPM level para makapag-shift ka ng tama or makapag-shift ka smoothly. 2000 RPM, clutch all the way down, second gear. Babalik ko ulit ng first gear dahil tayo ay dadaan sa humps. And 1500 RPM, clutch all the way down, second gear. Diba pwede sa 1500 RPM, walang problema doon. 1500 RPM, clutch all the way down, third gear. Pero ako kasi mga ka-fixit sa sasakyan na to, no, ramdam ko na yung 1000 RPM is a very low RPM para sa sasakyan na to. Parang hindi pa siya masyadong nakakabuelo. Ramdam na ramdam ko sa makina, kulang pa. Kaya ang ginagawa ko sa mga ganitong klase ng kalsada, 2000 RPM ako nagsishift, clutch all the way down, second gear. Yung ramdam ko, meron ng buwelo yung makina ko. And pagdating ko sa 2000 RPM, din pag shift ko ng second gear, yung buwelo na sasakyan ko na maintain ko doon sa RPM range na yun, halos 2000 RPM din, kaya maayos yung arangkada ng makina or maayos yung buwelo ng makina mga ka-fixit. Very smooth yung transition ng power. So ang advice ko rin sa'yo, mag-experiment ka sa sasakyan mo, try mo yon kung saan yung sweet spot ng shifting pattern ng iyong sasakyan with your normal driving situation sa mga ganitong klase ng kalsada, no? Pakiramdaman mo yung sasakyan mo, pakinggan mo yung makina. Try mo mag-shift around 1500 RPM. Try mo rin mag-shift around 2000 RPM, no? Kung saan ka mas komportable at kung saan mo mas nararamdaman na maayos yung buwelo ng makina mo habang ikaw ay nagmamaneho. So ganun din naman when you're downshifting. Ito kagaya nito, very low RPM na tayo, clutch all the way down first gear. Ayan, below 10 km per hour na rin lang yung takbo natin, kaya mag-shift tayo ng down to first gear mga ka-fixit, dahil yung speed ng ating sasakyan is mag-i-start ulit from 10 km per hour, 10 km per hour and below. Okay? Yan. Pero kung medyo sa mga driver na medyo racing ang pag-iisip, gusto nila nag-shift sa higher RPM dahil gusto nilang makuha yung mas mataas na speed agad-agad. Ayun, usually sa mga ganitong klase ng kalsada, nag-shift sila ng 3000 RPM. Pero medyo delikado yung gawin ka-fixit dito sa mga ganitong klase ng lugar kasi nga, delikado magmabilis sa mga ganitong klase ng lugar dahil masikip tong kalsada na to and maraming sasakyan. Okay? Yeah, binili ko ng first gear. Signal ako ng kanan. Ayun, dahil medyo maluwag ang kalsada, try natin mag-shift ng 3000 RPM. 3000 RPM, clutch all the way down second gear. 3000 RPM, clutch all the way down third gear. Ayan, pero delikado mga ka-fixit. Mabilis yung takbo natin at that particular moment. And kapag biglang may tumawid, no? Or biglang may dumating na obstruction dyan sa harapan mo, magugulantang ka, baka hindi ka makapreno agad o hindi kayanin ng preno na sasakyan mo, hindi ka makakahinto ng tama. So delikado, huwag yung gagawin, no? Shift at a lower RPM kapag mga nasa ganitong klase ng kalsada ka, and shift to a higher RPM kung gusto mo kapag mga nasa maluwag ang kalsada, kagaya ng highway or expressway mga ka-fixit. Syempre kasi mayroong required minimum or maximum speed sa mga ganong klase ng kalsada. So yun nga, no, depende sa'yo as a driver, depende rin sa kalsadang iyong dinadaanan yung tamang RPM level kung saan ka mag-shift, upshift man yan or downshift mga ka-fixit. Okay? Kasi
ano din eh, i-consider mo yung safety mo, safety ng iyong sasakyan, safety din lang ibang mga motorista, no? So kagaya nga ng sinasabi ko, find that sweet spot, mga ka-fixit, sweet spot ng iyong transmission sa iyong sasakyan. Kasi magkakaiba-iba po yan from every brand and every model ng sasakyan, mga ka-fixit. Sa dami ng nagamit mong sasakyan, nagkakaiba-iba po yan, pero relatively marami mga sasakyan yung almost the same, mga ka-fixit, pagdating sa shifting pattern, no? Yung sinasabi ko sa iyo kanina na normal driving situation na 2000 RPM, so almost the same karamihan ng mga sasakyan. Unleaded lang? 300 lang, Brad. 300. Yes. So papagas lang tayo, mga ka-fixit, kasi wala na tayong gas. Bumaba ba, Brad? Bumaba? Oo. Parisibo na rin, ha? Kaya mabuti at medyo bumababa na yung gas ngayon. Sana tuloy-tuloy na yung pagbaba. A little longer than a few minutes later. Thank you. Flash all the way down, first gear, 1000 RPM of gas, flash to the biting point para marangkad yung ating sasakyan. Lalabas lamang tayo dito. At meron pang sasakyan, paunahin natin yung bala, mga motor. Okay, let's go. 2000 RPM, flash all the way down, second gear. Okay, mga ka-fixit. Okay, mga ka-fixit. So yung mga dinidiscuss ko na RPM level na yan, meron na ako actually ginawang video tungkol dyan, yung paano makakaiwas sa pagka-jut ng iyong sasakyan kapag ikaw ay nagmamaneho sa service road o kapag ikaw ay nagmamaneho sa isang maluwag na kalsada. So maglalagay ako ng mga link ng video na yun sa upper right portion ng video na to, sa description below para mapanood mo, kasi maganda yung video na yun, mga kapiksit. Kapupulutan mo talaga ng aral yung pagdating sa shifting, no? And marami na rin tayong ginawa pang iba pang mga video tungkol sa pagmamaneho ng manual transmission ng sasakyan and automatic transmission ng sasakyan. So panoorin mo yung mga video na yun, mga kapiksit. Malaki ang maitutulong nun sa iyong pagmamaneho. Okay? So palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay kung maging magaling tayo sa anumang bagay. Okay? Palaging mo tatandaan yan, importante yan, lalo na ngayon na nag-aaral ka pa lamang magmaneho. Okay, mga ka-fixit, for today's episode, shoutouts. Shoutout kay Mr. Okay. Shoutout kay Alquin Samson. Shoutout kay Jobert Solero. Shoutout kay Ram Gilas. Shoutout kay Eugene Baisas Jr. And sa inyong lahat, mga ka-fixit, na walang sawang pagsubaybay at walang sawang pagsuporta sa ating Fix It Dennis channel, maraming salamat po sa inyong lahat. And that concludes our episode for the day. I hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Please also follow me in my Fix It Dennis Facebook page and TikTok. Again, thank you for watching. I'm Dennis of Fix It Dennis saying, hanggang sa muli, paalam!